Yo, yo, yo! Guys, check kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong araw ng Sunday. At eto nga, meron tayong balita dito sa may Bit Pinas. So marami tayong news ngayon mga lods, no? Santambak. Santambak ang ating mga news. So ayan, sa mga gusto ng ganitong content mga idol, syempre, subscribe na kayo sa ating channel mga lodi. At syempre, huwag nyo kalimutan i-like ang video natin, syempre. Ayan, pinaka-importante dyan. Like. So, mag-start na tayo. Pero bago yan, punta muna tayo sa ating futures chart. Futures chart natin. So, nasa na ba tayo ngayon mga lodi? Medyo ngayong day, kita nyo naman, medyo merong mga green, medyo merong mga red, parehas mga 8%. Etong core, ganun din. Floki, ganun din. Layer 9. So, alam ko meron mga audience tayo na merong layer mga lods Pero sa hour, medyo nakaka-recover na. Itong BTT o yung ano ba to? B tans tau, ano ba to? Basta yan. No? Ito lang yung negative. Pero parang pa-recover na ngayong oras na to, mga idol, no? So, kung titignan natin ang Bitcoin, nasaan? Nasa 96. XRP natin, nag-ano ako mga lodi, nagbodega. Hindi pala ako, hindi ko pala binodega kasi inaabangan ko, nahilito na ako. So inaabangan ko kasi na baka umabot ng under dollar mga lods, no? Kaya yung ating USDT, alam ko ano lang to yun pala tama yung nagdoble pala yung trade natin. So meron tayong 42 USDT. So inaabangan ko kasi na baka mag-drop to kasi kagabi ba to? Ay, hindi. Dito ata yun. So merong kasing pag-drop ako nakita mga lods So iniisip ko, susuportahan natin yung ating yung ating liquidation place. Ayan So hintayin natin yan mga lodi. So nag-iipon lang ako. Pero kapag mamaya pag nag-trade tayo tapos hindi nag-drop, baka ibodega ko na lang yun, yung ating 42 USDT mga lods, no? So ito na, mag-start na tayo. Ito matindi-tindi to. Pumaldo sa troll. Ayan yung ating unang news ngayon, no? Swerte, sabi dito, $173 bet on Solana meme coin troll turn into 224,000 over 11 million pesos yan mga lodi. Netting one lucky trader a jaw dropping 361,500% profit mga lods, no? So from $173 to $224, no? $224,000 pala. Grabe. Ang laki. So, yung mga ganitong istorya, yung mga ganitong kwento, mga lodi, hindi na lingid sa kaalaman nyo. Maraming ganyang kwento sa crypto. No, yung tumaya ng ganito, tapos biglang pumaldo. Diyan nakakaakit ng mga newcomers, no, yung ating crypto, lalong-lalo yung mga meme coins. 'Di ba? Doon yan sa meme coins Pero mga lodi, hindi ito, kumbaga sa parang parang kumbaga sa normal na buhay, parang tumama sa loto lang dito mga lodi. Tas yung iba diyan, hindi talaga yan yung normal na trader. Yung iba diyan, mismong developers, yung iba diyan insiders. Sa mga meme coins na pump na ganito, mga lodi, tatlo lang yung kadalasang panalo diyan, no? Yung yung insiders, yung mga developers, tsaka yung crypto exchange. Mga lodi, yan tatandaan nyo kasi sa libo-libong mga nagtitrade, meron ka makikita na ganito, nanalo ng 300,000 pesos o sabihin mo nga $324,000. Pero ayun lang yung nakikita natin. Sa pang-araw-araw, hindi natin nakikita yung talo. Yung mga talo na sobrang dami. Halimbawa nating mga libong tao na talo ng tigwa $1,000. O di $1 million na yun. 'Di ba mga lodi? Every day. Pero ang nakikita lang natin yung mga ganito, yung mga once in a blue moon mangyari. Tapos hindi pa natin alam kung totoo yan. Di ba? So, mas maganda, ang point ko lang dito, mas maganda, huwag kayong umasa sa mga ganito, makachamba ng meme coins, makachamba ng biglang pump. Mas maganda kung pag-aralan nyo. Kasi once na napag-aralan nyo na, alam nyo na yung galawan, hindi na kayo maluloko doon, hindi na kayo mapopomo. Kaya nyo kumita
pagka gusto nyo. Ganun. 'Di ba? Anong gusto nyo? Tsambahan o meron kayong skill para kumita everyday? Ganun lang po 'yun, mga lodi. Ayun yung aking gustong ipunto dito sa balita na 'to. No, tsaka yung troll. Ayan, tinignan natin. Ito yung troll, oh. So, ang ganda ng chart niya kung tutuusin, mga lodi. Pero bago lang. Ito ba yung troll na 'yon? Kasi ito yung ito yung picture eh. Pwede rin ito. Kasi dalawa sila eh. Ito kasi yung nag-pump, kaya ito yung tinignan ko. Pero etong isa, sa max niya, mukhang ito yung 2023 ito yung pumalo eh, oh. Oh. Pero ngayon wala, hindi ko alam kung ano yung troll na inaano nila. Yung points na sinasabi dito sa Bitpinas. Pero ang point doon yung sinabi ko na huwag kayong umasa sa mga ganito. Mas magandang pag-aralan nyo. At syempre, invest what you can afford to lose. Kasi kailangan nyo talaga mag-donate dyan, kumbaga eh. Mga lods, no? Hindi ka matututo nang wala kang donation. Ano lang tayo, real talk lang tayo. Pag nagtitrade ka, lalo na trading, no? Pag sa spot, okay lang yun. Kumbaga, sa spot kasi kailangan matiisin ka eh. Maano ka, hodlers ka, hodlers. Diba? Kumbaga yung patience mo eh, off the roof. Ano ba yun? Ano ba yung ano ko? Pero yung pag trader, ayan, kailangan talaga pag-aralan mo, no? At pwede kang kumita everyday. Sabi nga nung idol natin na si Tito Vlog, diba? Para ka na may ATM na pwede kang mag-withdraw anytime pag magaling ka mag-trade. Ganun. Diba? So, mas maganda ganun yung pag-aralan natin. So, ito na tayo mga lodi sa mga news sa crypto. Vitalik Buterin has released the Simplifying the L1 proposal outlining the 5-year plan to streamline Ethereum with 10x L2 data boost, no? Kung papansinin niyo mga idol, yung ating Ethereum medyo wala siyang masyadong hype. No, kung tutuusin, wala siyang masyadong hype ngayon, mga loads, no? Sa 3 months, so sabi nating 3 months talagang dire-diretso si Ethereum. No, hindi maganda yung galaw niya. Ito yung 1 year ni Ethereum, no, since June 2024. May 5. May 5. Uy, grabe, May 5 na pala bukas, anniversary na namin, mga idol. Mukhang basag-basag tayo nito. So ayan. 177,000, no, parang ganyan. Tapos pumalo siya ng 200, and then ngayon bumaba siya ng 84,000. Grabe, halos sobra pa sa 50%, no, nung April 9. Ngayon nakabawi siya ng yan, halos 50% na nga, no. Lampas pa pala. Yan kasi 100, 140 to almost. So, medyo walang ang Ethereum ngayon. So, ngayon, dahil may balitang ganito si Vitalik, no, yung developers ng Ethereum, medyo nagkakaroon ng buhay yung mga may invest sa Ethereum, mga lodi, no. At syempre, hindi naman ipagsanay na sila sa market. Alam naman nila na hindi pa dumadating yung parabolic. So, nag-aabang din lahat yung mga idol, no. At ito naman, Bitcoin. Coinbase CEO says US government will own over 600 billion. Wala naman sinabing ganito nung pinlay ko, mga lodi. Pero ang sinabi dito ni Brian Armstrong to, di ba? Medyo kailangan talaga, no, na magkaroon ng Bitcoin reserve yung US. It's either 1% lang ngayon hanggang palaki ng palaki. No, ganun yung sinabi niya diyan. Hindi yung ewan ko, wala akong narinig eh. So ayun, mga lodi, no. So good news 'yan, syempre lalong-lalo na sa mga Bitcoin maxis. No, ito naman, meron talaga siyang sinabing ganun. Billionaire Max Keiser says Bitcoin is going to 855,000 during this cycle or 5 years, no? Sa ayun yung sinabi niya rito, napakinggan natin na ngayong cycle, syempre kasama na siguro yung sunod na cycle na 4 year kasi nasa last quarter na tayo ng cycle ngayon. So, pwedeng umabot daw ng $850,000, no? Grabe, ang laki niyan. Imagine kung magkano na yung mga altcoins pagka ganyan yung Bitcoin. Mga lodi, no? O meron pa bang mga matitirang altcoins? Baka matira na lang yung mga matitibay. No? So, ayan, grabe. Ang ganda ng news na yan. So, ito naman. Ito ay sa mga OG, no? Yung SAC-XBT says 7 million of the 330 million stolen from an OG Bitcoiner has been frozen with help from Binance and others crypto exchanges siguro. No? So, yung mga nanakaw, mga lodi, no? Sa mga OG, ang galing, no, na freeze
na-freeze ng mga crypto exchange. So isa to sa mga magagandang pag sa crypto natitrace mo yung transaction. No, so pwede mong gawa ng hakbang kung ano yung pwedeng gawin. Pwede kang humingi ng tulong kung nasan siya, kung saan siyang crypto exchange o kung saan siya papunta. 'Di ba? So pwede mong kontakin, pwede kang makipagtulungan lalong-lalo na kung sa iyo 'yun. Sabi nga nila, not your keys, not your crypto. So traceable po yung lahat ng transaction. So ayun yung maganda niyan. Tron. Tron Network has officially surpassed 10 billion total transaction with 8.4 million daily TXS. It remains one of the most active change in crypto. So itong Tron, no, na medyo, alam nyo, si George kasi nagsabi nun na ayaw niya kay Justin Sun, no, at bad yung mga ginagawa ni Justin. Siguro may ginawa si Justin Sun dan. Hindi ko na kasi alam yun bago lang tayo. So sila George matatagal na. Siguro meron silang nalaman o nakita o na experience na ginawa ni Justin Sun na masama. So ngayon, simula noon ayaw na nila. Pero ngayon mga Lodi, kung titignan niyo yung Tron, talagang ang ganda rin ng takbo ng Tron. Sayang di ako nakapag dito kasi si George kasi, sinisi si George Hindi, okay lang yan. So, sa 1 year ganito yung kanya ang ganda ng niya, ang ganda rin ng takbo niya, no? Nagpampa siya dito ng 24 pesos. Last year kung invest ka kay Tron, grabe. Di pa 100% tubo mo, pero nagkaroon ka ng chance mag-take profit dito ng nasa grabe 400%. Mga ganun, no. Grabe tis, 'Di ba? So sa max naman niya, goods din. Ganda. Ganda ng ng Tron. So sayang di tayo nakapag dito. Ako dun sa mga sinabi. Kaya talaga wag kayong makikinig sa mga influencer tulad ko. Mga Lodi, mag-search kayo ng sarili nyo, no? Kasi minsan may mga bias kasi na crypto influencer tulad ko, bias ako sa XRP. So kahit na merong mga magagandang coins na pwedeng magandang tayan, medyo nabubulag na ako or meron ng fog. No, kumbaga isa lang yung tinitingnan ko. Although hindi naman ako na ganun kasi may mga gusto pa rin naman talaga akong bilhin na coins. Pero yung mga wala akong interest talaga, pero sa tingin natin, kunyari, hindi ko alam, maganda pala. Pero dahil hindi ko ni-research, pag may nagsasabi sa akin nun, Jeb, search mo nga to, o ganyan. Wala na akong paki doon kasi isa-isa lang ako nakatingin sa bias ko. So may mga ganun din ng mga crypto influencer. So ito parang napakinggan ko kasi nun si George na ayaw niya kay Justin Sun, ayaw niya sa Tron. Pero kung nag-invest pala ako noon, nung mga ganung panahon, medyo panalo pala sana ako, no? So, dapat ganun mag-search kayo ng sarili nyo, huwag kayong masyado makinig, lalo na sa akin. No? Ganun dapat. So, ayan Apple has approved crypto for an app purchases in the App Store. This is an insane win for crypto, everything just changed. So, pwede ka nang bumili ng Apple product, mga idol, no? Gamit ang crypto. Ayun, napaka-solid niyan. Kaya nga sabi, everything just changed. No? Grabe yan, innovation natin, solid. So ito naman, si Warren Buffett says it might be a good idea to own a lot of other currencies besides the US dollar. So ano ba yung mga magagandang pwedeng i-hold? Kasi sabi nila dito, mga Lodi, na pakinggan ko, na magkakaroon ng same level playing field. Nako, yun yung sinabi nila So yung mga currency, pwedeng mag-pump siya, no? So dito tignan nyo, merong mga sinabi, yung mga ganda, yung iba naman sinasabi, peso, ano ba yung Vietnamese dong, ayan. Iraqi dinar, hurry before it's too late. So may mga ganun. So syempre itong mga to, mga big time na yan, mga Lodi, no? So kung yung currency lang, halimbawa bibili siya ng tulad ngayon, ang baba ng peso ngayon, 'di ba? Nasa 55. So pwede siyang bumili ngayon ng peso. Tapos kasi mababa pa, no? Ngayon once na mas bumaba pa 'yon, tama ba? Hindi ko maano yung math ko. Ino-compare ko kasi sa US dollar. So, kasi mga ganun hindi ko masyado naintindihan yung kanina kasi nasa naghuhugas akong plato
habang nanonood ako. Pero, habang nakikinig pala. Pero sabi nila magkakaroon daw ng ganun, no? Same level playing field. Tapos, yung gold, kumbaga nakaano siya, may nakakonekta siya sa gold, sa silver at sa oil. No, ayan yung tatlo na yun, matindi yun. Mga lodi, magbabago yung takbo ng mga currency. Ayan yung sinabi niya diyan. So punta na tayo dito. Sabi dito ni Dusty, I love how this happened and almost nobody noticed. Sabi dito mga idol, a new stablecoin from Ripple. Pero kapag sinum mo to, dali nga, save ko nga. Hindi ko masum pagka ganun Kuya, ilagay mo yung yung kanin. Merong nakalagay dito na 589, no? Ito yung 589 na laging kino-connect sa XRP, mga lodi. Pero syempre, napaka-coincidence naman na may lumabas na ganito sa dyaryo tapos may number na 589 doon. 'Di ba? Grabe 'yun, mga lodi. So ayun yung mga riddle nila ngayon. 'Di ba? Grabe, nagkaparamdam na. So sabi dito, hello people. Ito kasi yung mga mga lodi, yung mga nagsasabi na hindi aabot ng $100 sa XRP. Sabi. 'Di ba? So, people who says XRP could never hit $100 are mathematically wrong. Kasi dati, sinabi nila na Ripple will never reach 0.1. Sabi nila dati. Pero nakamit ng XRP 'yun. Tapos, nung nakamit na XRP yun, Ripple will never reach $1. Pero, nakamit din yun ng XRP. Mga lodi, nasa $2 na tayo ngayon. So, ngayon, ang sinasabi nila, hindi aabot ng $10 or $100. So, anong susunod na mangyayari? Diba? Ganun na naman yan. Plans within plans continue to play out and pros still haven't figured it out. Ayun, mga lodi. Tapos, ito, napakaganda na sinabi dito ni President Monica Long. Sabi niya dito, payments is also kind of like a base use case for other types of financial services. Like, if you think about security settlement, like it triggers a payment at the end of it. So we thought we should tackle this first. But we always did have our sights set on expanding into tackling other types of financial use cases. So capital markets is kind of like a logical place to expand. So stocks and bonds, bonds, exactly. So halos lahat, no? Sabi niya rito, stocks and bonds are the next frontier, says Ripple President Monica Long. Ripple's coming for everything. XRP will be universal bridge asset. Ayan. So hindi tayo nagpipredict, no? So pero wala. Basta yun. Sa akin, goods na yan. Tapos ito nakalagay dito, kasi nga 'di ba plano ng Ripple na bilhin yung Circle USDC, no? Pero sabi dito, why did Ripple offer 5 billion for every 20 billion for a stable coin when they already have their own RLUSD? If Ripple acquires USDC, they won't just move money. They'll control the rails it moves on. Is this the beginning of the new digital Fed? Nako, mukhang Ripple ba yung magiging bagong Fed? Mga lodi, nako, mukhang mabigat yun. Pag nangyari yun, mga idol. So, eto kasi mga lodi, medyo mga haka-haka din to. Kasi meron mga lumalabas na nag-offer daw ng 20 million. Meron naman daw na pinaka-reasonable is 20 billion. Tapos meron naman daw reasonable na 9 billion daw, ganyan. So, lahat ng mga lumalabas ngayon, medyo hindi pa natin sure kung totoo, pero may mga sense na yung mga sinasabi nila dito. No? USDC is the second largest stablecoin in the world with over 62 billion plus in circulating supply. It's integrated with BlackRock, Visa, Coinbase, Shopify, FedNow pilot programs, and over 190 countries globally. No? Circle already has a New York BIT license, full money transmissions license in over 40 US states. So, napakaganda na, kumbaga napaka-establish na ng USDC. So, ngayon, kung mabibili siya ng Ripple at madadagdag sa makakatulong sa Ripple, mga lodi, o sa XRP, napakatindi niyan, mga idol. Pero sa ngayon, yung mga sinasabi nila dito, pwedeng maging totoo, pwede rin medyo lumihis, no? Hindi natin masyadong sure kung ano yung pwedeng mangyari dyan.
Pero kung mabibili nila yun, ako good news yan. Kaya lang hindi ko kasi makita. Kanina hinahanap ko yung video na napanood ko na merong isang lamesa doon, mga lodi. Nakaupo yung mga executive. Tapos wala doon yung circle o yung USDC na mga developer. Wala doon. Ang kasama ng Ripple executive doon is yung mga executive ng Tether. Ng USDT. Ayun yung hindi ko mahanap yung video na yun. Kagabi ko pa kasi napanood yun eh. Hindi ko mahanap. So, ang iniisip ko nun, ibig sabihin, baka yung USDT din, bili ng Ripple. Parang ganun eh, mga lodi. Grabe yung Ripple oh. Sila na talaga lahat, mga idol. Grabe yan. Naku, huwag kayo papahuli. GG. Oh, sabi dito by 2034, your 9 to 5 job will be extinct. Everything will be so cheap, you won't have to work anymore. That's Mark Andreessen's latest prediction, the billionaire investor who predicted the rise of the internet in 1993. Mga lodi, no? So ayun yung kilala siya dahil doon na predict niya yung internet in nung 1993, the rise of internet. Kaya siya naging billionaire. So ayun yung sinabi niya ngayon na 9 to 5 job nyo, wala na yan in 2034, mga lodi, no? Kumbaga, ang lalakad na dyan, mga AI, magiging madali na lahat, no? Ayun na yung mangyayari. So, AI na lang yung kikilos. Ayan, no? You can train an AI to be whoever you need to be by inputting just a few bits of info. Mark Andreessen thinks AI will make assistants, teachers, coaches available to everyone, but with all the extra time at technology, there's an even bigger shift for society. Grabe boss, delikado yung trabaho mo boss, teacher. Mapapalitan na kayo ng AI. Lare. So ayan. Ayun yung sinabi niya, no? Sa 2034 daw, mga lord. Pahig ba kayo nun? Teacher nyo robot. O ayan. O ito, napaka good news nito. Sa Dubai, dahil malupit na nga yung, alam nyo naman yung news natin kahapon ba yon, yung bagong commercial ng Ripple na accepted sila sa may Dubai and basta dun sa kung saan man, Middle East. Dubai Taxi accept XRP as payment, global adoption rising. Are you paying attention? Grabe, no? Pwede naman Bitcoin, pwede naman Ethereum, pwede naman Solana. Oh, bakit XRP payment accepted in this taxi? Oh, bakit ganun, mga idol? No, tas yung issue na syempre yung SWIFT papalitan daw, ganyan. SWIFT down again. Nako, luma na daw yung SWIFT. Wires failing. Meanwhile, XRP moves money in a second. The world needs Ripple now more than ever. Time to switch from SWIFT to shift into the future. Sabi, mga lodi, grabe. Uy, grabe. Sabi ng bata. Tama ba yan? Ganun ba yun? Ano ba yung sabi ng bata? Uy, ano ba yun? Uy, sana all. Ayun pala yun. Puro ka tango ah. Uy, sana all. Sabi. Kasi ito, ito maganda tong sinabi dito ni Saif Crypto, mga lodi. Ito siguro alam ko na to, kaya ganito na yung nangyayari sa akin. Sabi niya dito, if people truly understood, mga lodi, basahin natin malupit to ha. If people truly understood even a fraction of XRP's potential, they wouldn't be celebrating price pump. No? Hindi kayo mag-celebrate pag nagpapump yung XRP kung alam nyo talaga yung pinakagilas niya. Na? They'll be begging for more time to accumulate. No? So magmamakaawa ka na, huwag ka muna tumaas, kailangan ko pa mag-accumulate ng madami. Ganun ang ipagdadasal mo. Hindi mo ipagdadasal na mag-pump kung alam mo talaga yung gilas ni XRP. Mga idol, grabe naman yan. No? So ang ganda ng sinabi niya rin nito. No? So siguro alam ko na to, kaya ayun lang lagi ginagawa ko. Nagiging bias na ako. Na-brainwash na ako. Na-brainwash na ako ng mga XRP content creator, mga lodi. Totoo ba yun? No? So bahala na yan. No? Kung ano mangyari sa atin. Tapos,
Ay, hindi ito. Wala na to. Ito yung hinanap ko nung kanina. So, ayan ha. So, ayun yung pinakamagandang parang iiwan ko sa inyong quotes. No? At meron pang isang quotes dito na maganda. Mga Lodi, pakinggan nyo to ha. Binigay sa atin ng ating presidente ng Pilipinas. No? Pakinggan natin pinakamagandang quotes na sinabi niya. Nasa puso nila ang kalagayan ng bawat isang Pilipino. Nasa puso nila ang kalagayan ng bawat isang Pilipino. Ba't yun? Tama ba yung narinig ko? Grabe naman si Bongbong, oh. Para na siyang si Joe Biden pag nagsasalita. Nasa puso nila ang kalagayan ng bawat isang Pilipino. Nasa Tama na nga. So, ayun, yung news natin ngayon, mga Lodi. Sana masaya kayo. Na-enjoy nyo, mga idol, yung ating news. Yung sinabi ko dito tungkol sa troll, legit yun, mga Lodi. Mas magandang pag-aralan nyo kaysa umasa kayo sa mga gigapump, mga idol, no? Siyempre, si Vitalik. O yan, basta lahat ng news natin sa Bitcoin, sa XRP. Sana nagustuhan nyo. Everyday pa rin mag-update tayo ng news, mga Lodi. Pero bukas na ako magbabasa ng, oh my God, May 5 pala bukas. So, I don't know. Pero habol tayo ng news. Gusto ko pa rin mag-news tomorrow bago ako umalis. Pero napaka-solid niyan, mga Lodi. Sana stay strong. Sabi nga ni George, stay strong. At kailangan be patient, mga Lodi. And magtiwala kayo kung ano yung mga coins na pinag-aralan yung tayaan. Have faith. Sabi nga nila. So, ayun lang muna sa araw na to, mga Lodi. Sana enjoy nyo. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, nandiyan yung link natin ng BitGet sa baba. Mga Lodi, subscribe na kayo dyan o mag-register na kayo. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw, mga kapatid. At What's up, what's up? Subscribe to Clovis TV and subscribe to Jeblo. Subscribe to all. Yeah, subscribe to all. Bye.